Si Salpanelo nga, kasama niya sa mga billboards, mga higanting billboard, mga poster, mga advertisement sa radyo, sa TV, at sinasabi na Salpanelo, panalo. Pero anong boto nakuha niya? Nandyan sa kulelat na mga nasa top 30. Wala siya doon sa top 20. Makikita mo doon na walang boto ang Duterte, konting-konti lang. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Salpanelo na banata ng malupit ni Larry Gadon. Ano po ba itong mga sinabi ni Gadon laban dito kay Panelo? Hinggil po ito sa impeachment ni Sara sa Kamara. Ayon po kay Panelo, ang plano daw ng Kamara ay pilayan si Sara Duterte para daw hindi na ito makatakbo pa sa pagkapangulo. Dito nag-react itong si Gadon na sabi niya, hindi naman totoong madaming bumoto sa mga Duterte noong nakaraang halalan, inabot lang daw ito ng 5 milyon. Banat ni Gadon sa mga Duterte at kay Panelo. Anyway, barubal din itong si Gadon, pero in fairness natutuwa ako dito ngayon kay Gadon kahit bastos ito. Pero yung stand niya ngayon ay maganda. Dahil po mga kabunyog, umaayon siya sa pag-impeach ngayon kay Sara. At ito naman ang layunin natin, di ba? Pero linawin ko po, hindi ko pa rin gusto ang ugali nitong si Gadon. Tanging yung stand at paniniwala lang niya na dapat pabagsakin na ang mga Duterte. Anyway, panoorin na po natin ang bardagulan ng dalawang ito. Unahin na muna natin itong sinabi ni Panelo. Panoorin po natin ito. Sinadya raw impeach si Vice President Sara Duterte para hindi makatakbo sa 2028 presidential elections. Hindi na raw nagulat si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na tinuloy na ng mga kongresista ang impeachment. Gusto raw talaga nilang hindi makatakbo si Inday Sara sa 2028 presidential elections dahil siya raw ang pinakamalakas sakaling itutuloy niya ang pagtakbo bilang Pangulo. Kapag tuluyang napatalsik si VP Sara, hindi siya pwedeng tumakbo at maglingkod sa anumang posisyon sa gobyerno. Naniniwala rin si Panelo na handa naman si VP Sara na harapin ang impeachment complaint. Pag pinagpilitan mo yan, lalong magagalit ang tao, lalong lalakas ang simpatiya niya, at lalong mapapadali ang pagbagsak ng mga naninira sa kanila. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong sinabi ni Panelo na ang balak lang naman ng mga kongresista para ma-impeach at mapatalsik si Sara sa pwesto para daw hindi na ito makatakbo pa sa susunod na halalan sa pagkapresidente sa 2028. Yun ba ang layunin ng mga taga-Kamara? Anyway, sa puntong ito, maling-mali si Panelo dito. Ang naging tama lang niya dito ay yung hindi na talaga makakatakbo pa si Sara pag na-convict siya sa Senado. Pero ang tunay na dahilan talaga ng Kamara ay yung kanyang ginawang korupsyon sa ating bansa. Dahil sa hindi mapaliwanag na pagkawala ng pera ng ating bayan sa kanyang confidential funds. Ito ang dahilan nila kung bakit gustong patalsikin na si Sara sa kanyang pwesto bilang Vice Presidente ng ating bansa. Anyway, panoorin naman natin itong banat ni Larry Gadon. Nakakatawa ang sinasabi ni Attorney Sal Panelo na kaya daw ini-impeach si Sara ay dahil para mapigilan ang pagtakbo nito sa 2028. Nako, lakas naman ang kanilang ilusyon. Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million. Si Sal Panelo nga, kasama niya sa mga billboards, mga higanting billboard, mga poster, mga advertisement sa radyo, sa TV, at sinasabi na Sal Panelo, panalo. Pero anong boto nakuha niya? Nandyan sa kulelat na mga nasa top 30. Wala siya doon sa top 20. Makikita mo doon na walang boto ang Duterte, konting-konti lang. Kaya lang nanalo si former President Rodrigo Duterte noong 2016 ay dahil sinuportahan siya ng mga Marcos loyalist. Dahil no choice. Alang-alang mong iboto si Marrojas o kaya si Binay na parehong dilaw. Kaya binoto na lang si Duterte dahil nangako siya na ipapalibing niya ang the late President Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani. Kaya yung mga Marcos loyalist bumoto sa kanya. Kaya hindi pwedeng sabihin na maraming boto si Sara.
at the most 4 million to 5 million lamang ang makukuha niyang boto. Noong 2021, nagpa-survey ang Malacanang kung sino ang malalakas na kandidato. At ito ay pinasurvey nila, internal survey sa mga congressman. At ang lumabas doon, number 1 si BBM, number 2 si Leni, number 3 si Isko, number 4 lang si Sara. Kaya nga siya hindi tumakbo. Kaya lang siya napilitang tumakbo na Vice President dahil kung kay BBM ay siya ay mananalo. Pero walang boto ang Duterte at the most 5 million ang makukuha nila. Kaya hindi dahilan niyang eleksyon sa 2028 para i-impeach si Sara dahil hindi naman siya mananalo. Yung mga maisog rally nila, yung mga maisog rally, wala pang 300 ang nagpupunta at ang karamihan pa doon ay mga paid vloggers at yung mga tauhan nila. Kaya hindi mo masasabi na meron silang mga tao na, mga botante na milyon-milyon para sapat na makapagboto o makapagluklok ng isang presidente. Napakalayo. Nakakatuwa talaga itong si Gadon, garapal din ang bibig nito. Mabuti na gamit mo ito sa tama ngayon. Anyway, paniniwalaan ba natin itong mga sinabi ni Gadon? Well, sa totoo lang mga kabunyog, ayaw ko ng fake news. Meron naman siyang tama na kukunti talaga ang supporter nitong mga Duterte. Pero ang katotohanan lang naman kung bakit nanalo ang Duterte at Marcos noong nakaraang halalan dahil sa nagsanib puwersa ang kanilang mga kaalyado. Kaya nila natalo sina Leni at Kiko, ang totoo nito ay tulungan lang naman ang Duterte at Marcos sa pagdami ng mga boto noong panahon. Yun lang nag-try door ang Duterte at sinuwag ang Marcos, kaya nabuwag ang Uniteam. Nakasalanan naman ng mga Duterte. Dahil po kumukontra na ngayon ang mga Duterte sa ginagawang tama ni PBBM, anyway balik tayo sa topic. Supalpal talaga dito itong si Panelo. Tama naman yung sinabi ni Gadon. Nakulelat talaga itong si Panelo noong nakaraang halalan sa pagkasenador. At tama naman si Gadon na walang pag-asa si Sara sa halalan sa 2028 kung sakaling tatakbo ulit si Leni Robredo at kakalabanin niya itong si Sara. Anyway, paano na yan Sara? May paanunsyo-anunsyo ka pa natatakbo bilang presidente at tila hindi na ito matutuloy pa. Seryosong pinag-iisipan ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad ng pagtakbo niya sa 2028 presidential elections. Ayon sa Vice Presidente, hindi na dapat magpatuloy pa ang nangyayari sa bansa at naniniwalang magiging maayos ang Pilipinas kung magkakaisa ang mga tao at maninindigan sa mga tamang polisiya. Nakakasuka talaga ang mga sinabi dito ni Sara Duterte na magiging maayos daw ang Pilipinas kung siya daw ang upong presidente dito sa bansa. Baka ibig mong sabihin, magiging magulo at puno ng korupsyon sa kaban ng bayan. Kung ikaw lang Sara, hindi na, baka matulad lang ang Pilipinas sa Sri Lanka, na bumagsak noon ang ekonomiya dahil sa korap ang leader. Natutuna ang ating mamamayan, kailangan ka ng patalsikin sa pwesto, at hindi na bumalik pa sa gobyerno. Yan ang mabuting dapat mangyari mga kabunyog. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.